Paano kung mayroon kang namatay na kaibigan at hindi niya nakilala ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas? Halos araw-araw mong kasama pero hindi mo man lang nasabi ang tungkol sa langit at impyerno, ang tungkol sa salita ng Diyos at kung papaano siya maligtas. Paano kung isang araw makatanggap ka ng liham mula sa impyerno at ang nilalaman nito ay ganito? Kaibigan, namatay ako ngayon. Ibang-iba ito sa inaakala ko. Mas totoo pa ito kaysa noong nabubuhay ako. Nakakapagsalita ako, nakakapag-isip, at nakakaramdam ako. Pagkabangga ng motor ko, kaagad humiwalay ang aking kaluluwa sa aking katawan. Sinundo ako ng anghel. Tinanong niya ang aking pangalan at hinanap kung meron sa tinatawag nilang aklat ng buhay. Umiling-iling ang isang anghel. Tinatanong ko kung bakit. Hindi siya umiimik. Hindi nila ako pinapasok sa pintuan ng kalangitan. Sa halip, hinila nila ako upang dalhin sa isa pang pintuan. Pagbukas ng pintuan ay naamoy ko ang napakabahong parang nasusunog na laman. Nanlaban ako dahil ayoko, pero hinila ako ng dalawang demonyo. Wala akong sapat na lakas para kumawala sa kanila. Nauubos ang aking lakas. Sobra akong natatakot. Sobra akong nahihirapan. Sobra akong nasasaktan. Ramdam na ramdam ko ang pagkasunog ng aking katawan. Gusto ko nang matapos pero walang katapusan. Bakit, kaibigan? Bakit hindi mo man lang sinabi ang tungkol kay Kristo? Noong lumabas tayong kumain sa labas, noong namasyal tayo, 1 week tayong magkasama at magkatabi sa pagtulog, noong naglalaro tayo ng basketball, noong may problema ako at lumapit sa iyo, noong nagkukwentuhan tayo, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ang tungkol sa tagapagligtas? Makasarili ka, kaibigan. Hindi ka tunay na kaibigan. Kung alam ko lang sana ang tungkol dito, baka naiwasan ko pa ito. Hindi na ako makakalis dito. Wala akong magawa kundi ang sumigaw ng buong lakas. Pero kahit anong gawin ko ay hindi man lang nababawasan ang sakit na aking nararamdaman. Bakit? Bakit hindi mo man lang ibinahagi ang tungkol kay Kristo? Sana nandito ka. Sana kasama kita dito.